Blessed Tuesday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo ay dadako ulit dito sa ating Seeking God in the Morning. Ayan, ito yung ating regular morning devotion dito sa ating Light of Life Facebook page. Ayan, iayos ko lang ng konti yung ating camera. Ayan. Okay, today is May 19. Ayan, kumusta po ang inyong umaga? Kumusta ang araw na ito? I hope na everyone is happy. Ayan. At sa pagpapatuloy nitong ating morning devotion, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Ama sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa panibagong kalakasan na taglay namin at muli sa pagkakataon na kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Kasyahan mo po nawa kami ng iyong banal na Espiritu, Ama. Gabayan mo po kami sa gawain ito. Basbasan mo po ako, ang iyong lingkod na siyang magbabahagi ng iyong banal na salita. Tulungan mo, Ama, na maibahagi ko ang iyong mga salita ng tama at may karunungan. At gayon din, Ama, patuloy kong hinihiling ang iyong pag-iingat sa lahat ng mga mahal namin sa buhay na maaaring hindi namin kapiling sa mga oras na ito, ano man ang kanilang pinagkakaabalahan, Ama. Tulungan mo na nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama din namin sila sa ganitong gawain. At Ama, patuloy ko pong hinihiling ang iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin na nag-a-attend at gumaganap ng gawaing ito, mga nanonood ng replay ng live na ito. Patuloy mo rin kaming pagpalain at pagkalooban, Panginoon, ng kalakasan sa aming pananampalataya, sa aming pangangatawan. Haplusin mo po ang aming mga pangangatawan at bigyan po kami ng kalakasan, Panginoon, kagamutan, kung kami man ay may mga karamdaman, at gayon din, Panginoon, sa mga mahal pa namin sa buhay na dumaraan din sa mga pagsubok sa buhay at mga pagkakasakit. Haplusin mo po nawa sila at bigyan, Panginoon, ng katagumpayan sa mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Ama, patuloy mo pong linisin ang aming puso't isipan at gawin mo po nawa kami, Amang, katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed morning po ulit sa ating lahat. A blessed morning kay Ading Shirley. Good morning sa iyo at sa lahat ng ating mga kasama online. Ayan, mga na kasama ni Ading Shirley sa kanyang tahanan at mga nanonood din ng replay ng live na ito. Dito na tayo sa ating day 16, dito sa ating Youth in Action. Tayo ay nasa week 3 at kahapon, pinag-usapan natin na hindi sapat ang manatili lang sa defense o doon ka lang sa iyong line, no? Ngayong araw, titignan natin ang isa sa pinakamatinding offensive strategies. Ayan, offensive strategies sa sports. Ito yung tinatawag nating ang full court press. Ayan, actually ngayon ko lang din to na i-encounter. Maaring naririnig ko pero hindi ko binibigyan ng pansin. Ayan, kasi minsan pagka nanonood ka lang ng basketball, nanonood ka lang na ganyan, nag-i-enjoy ka lang, no? Pero meron palang tinatawag na full court press. Ano ito? Ito yung diskarte kung saan binabantayan mo ang kalaban sa court, no? Sa buong court. So, mula sa tapat ng ring, no, doon sa tapat ng ring nila, kasi 'di ba dalawang ring 'yan, mula sa tapat ng ring nila hanggang sa inyong ring, no, kasi minsan nagpapalit 'yan ayan, yan ang naaalala ko, merong change court na tinatawag, so minsan nagpapalit ng ring, pero itong tinatawag na full court press, binabantayan yung opponent mo, no. Kaya mo ginagawa to upang hindi makaporma, no? Hindi makascore yung iyong kalaban. So dito, no, sa ating day 16, ang title ulit is the full court press. Ayan. So again, we are in week 3, offensive versus defense, the campus light. Yan ang ating theme dito sa week na ito.
At para sa ating Bible verse, no, na ating pagbabatayan, ito ay matatagpuan natin sa Aklat ng Roma, Kapitulo 12, versikulo 2. At ito po ang sinasabi sa Tagalog. Babasahin ko. Huwag ninyong tularan ang lakad ng mundong ito. Sa halip, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Napakaganda. Pagpalain po nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. No? So huwag ninyong tularan ang lakad ng mundong ito. Para maging influencer tayo ng Panginoong Jesus, huwag talaga natin tularan yung lakad ng mundong ito. Kasi ang mundong ito, hindi nakikilala ang ating Panginoong Jesus. No? Ang nakakakilala lamang sa Kanya, yung mga lumalakad ng matuwid. Ayan. So, in short, pilitin natin na tayo ay lumakad ng tuwid sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So, standing out without backing down. Ayan. Tayo ay manatiling matatag, no, na hindi nagbaback out sa salita ng ating Panginoong Diyos. Sa basketball, ang full court press ay nangangailangan ng matinding stamina, focus, at higit sa lahat, katapangan. Yan. So, yung courage, no? Kapag ginawa ito ng isang team, dinadala nila yung laro sa territory ng kalaban. Kumbaga, hindi sila naghihintay na atakihin sila yung sumusugod, no? Sila ang nagtatakda ng tempo ng laro. Yan. So, yun yung tinatawag na offense, no? Kumbaga, ikaw yung sumusugod. Ikaw yung nag-a-attack. Ayan. So, bilang youth in action, kapag ikaw ay pumasok sa iyong school, campus, yan, or sa grupo, no, ikaw ay pumapasok sa isang court na puno ng iba't ibang impluwensya. Yan. Kung wala kang strategy, ang peer pressure ng mundo, ang ma-full court press sa iyo. Siya yung magpo-full court press sa iyo, no? Pipilitin kang makiuso sa cheating, chismisan, o sa mga bisyo para hindi ka maging iba. Yan. So, anong dapat nating isagot dito? Siyempre, no, ayaw nating sumunod sa ganitong mga gawain. So, ang sagot natin, no, ikalat ang sarili natin, no, yung full court press para kay Lord. So, ikalat natin yung sarili natin. Ibig sabihin, tayo ay magpakita ng magandang impluwensya sa ating kapaligiran. Tayo ang gagawa noon, no? Tayo ang mag-e-effort, tayo ang magbabantay, no? Huwag nating ipahintulot na tayo ang mai-impluwensyan, tayo ang magbibigay ng influence. So, para sa ating mga youth, ang ibig sabihin ng full court press para sa isang Christian student ay ang matapang na paninindigan. Yan, huwag mong hayaan ang mundo ang magbago sa iyo. Ikaw ang magbago sa mundo. Yan. Kung ang lahat sa paligid mo ay nandaraya sa exam, no, yung iba nakikita mo nangungopya, no? Dapat maging matatag ka. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako mangungopya. Yan. Ito yung isang statement na kailangan natin, no? Na kailangan ng mga youth na isip nila, tandaan. Kung ang lahat ng nag-uusap para manira sa kaklase o yung pag-usapan, no, pag-chismisan yung kaklase, no, ito ay isang yung pag-iwas ay isang offensive move, no, yung magsalita ka na ay wag naman natin gawin yan, wag naman natin siraan yung ating classmate. So you have to stand out, no, try your best, wag kang matatakot, no, maging iba, dahil ang jersey, yan. Ano ba yung suot nating jersey? Na pag-aralan natin ito nung nakaraan. Ang suot nating jersey ay ang pagiging Kristiyano. No, suot natin, no, yung may tatak na langit.
Yan. So, yun ang tandaan natin. We are Christians and iwasan natin ang mga masamang gawa ng mundong ito. Para naman sa mga magulang, parents, kapag ang ating mga anak ay nagpapakita ng full court press sa school, ano yun? O, ibig sabihin, nakikita natin na nag-i-stand out sila. Asahang mapapagod sila, no? Dahil mahirap lumaban, no? Sa agos ng mundo. So, katulad nitong sa aking anak, no, na si Christine, na may panibagong hamon na environment, no, sa kanyang buhay. Kailangan niya, no, ng matatag na pamilya na magsisilbing kanyang bench. Ayan. So, tayo yun. Tayo yung mga kanilang masasandalan. So, ang role natin ay ang mag-cheer sa kanila, mag-pray, no? Pinakamahalaga, mag-pray, ipanalangin sila. Tandaan natin, no? There is power in prayer. So, mag-pray tayo para sa kanila araw-araw bago pumasok at ipaalala ang pagiging iba nila para kay Lord, no? Ito ay isang karangalan na sila ay naging iba na kabataan para sa Panginoong Diyos, no? Yung maging influencer sila ng ating Panginoong Diyos. Okay, you don't fold under the pressure. You apply the pressure of God's love and truth to the world. Ayan. So tandaan natin, hindi tayo yung mangunguna, no? Pero minsan talaga katulad sa amin ni Larry, minsan dumarating kami sa parang kailangan din namin i-pressure ng konti. No, kung nararamdaman natin na ang ating anak ay medyo lax, ano bang tawag doon? Yung para bang medyo easy, nagkakamali-mali sa kanyang mga ginagawa. Dapat marunong din tayong mag-apply ng konting pressure, no? Para ma-push din sila to move, to be strong, to be a strong person, para maka-influence sa ating Panginoong, maging influencer ng ating Panginoong Diyos. Ayan. So, today's in-action challenge para sa ating mga youth. Ngayong araw, kapag may nakita kang sitwasyon sa school kung saan ang ginagawa ng marami ay taliwas sa Word of God, huwag kang sumabay. Gumawa ka ng counter press, no? Manatiling tapat sa iyong prinsipyo na may pagpapakumbaba. Ipakita mo na mas matimbang ang batas ng head coach ng ating Panginoong Diyos, no? Kaysa sa trend ng barkada. Ayan. Para naman sa mga magulang, ito ang ating in-action challenge. Bago umalis ang inyong anak, no, kung sila man ay may pupuntahan, papasok, o bago magsimula ng kanilang araw, no, patungan sila ng kamay, no, i-pray over, ipagdasal sila laban sa peer pressure. Sabihin sa kanila, anak, stand firm ngayon sa school o sa saan man sila pupunta, no, sa kanilang mga kaibigan, no, at ipaalala, kakampi mo si Lord at proud kami sa iyo. Ayan, so napakagandang in-action challenge natin dito sa ating topic sa umagang ito, no? So muli, no, napakagandang paalala sa atin na dito sa ating day 6. Ayan, at bago tayo magtapos dito sa ating morning devotion, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Ama, dahil Ikaw ang aming Panginoong Diyos, ang aming kakampi, ang siyang patuloy, Panginoon, na nagpapalakas sa amin, nagkakaloob sa aming Panginoon ng katatagan para kami ay lumakad ng tuwid sa iyong harapan. Tulungan mo, Panginoon, kami na mga magulang na magkaroon kami ng kakayahan na ibus ang aming mga anak at gabayan sila, Panginoon, na umiwas sa mga gawang masama, sa gawa o lakad ng mundong ito. Tulungan mo rin ang aming mga anak, Panginoon, na sila ay laging lumakad ng tuwid sa iyong harapan at maging good influencer, Panginoon. Huwag mong ipahintulot na sila ay madala ng
gawa ng mundong ito, kundi sila, Panginoon, ang maging good influencer para sa magandang pagbabago sa mundong ito. Ama, bigyan mo po ng karunungan ang aming mga anak, gayon din kami mga magulang, upang magampanan namin, Panginoon, ang aming mga responsibilidad ng tama at naaayon sa iyong kagustuhan. At Ama, patuloy mo po nawa kaming gawing karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mapagpalang umaga po ulit sa bawat isa sa atin. Tomorrow, tayo ay magdidiscuss ng 2 topic, no? Katulad ng dati, medyo mag-advance tayo dahil merong Saturday and Sunday na topic at ang ating morning devotion is from Monday to Friday lamang. Yan. Siyempre, kailangan din natin ng pahinga. Kailangan natin nagre-recharge din tayo. At so muli, wag din ninyong kalimutan yung ating evening devotion sa pangunguna ni Sister Kathleen. And again, take care. God bless. To God be all the glory.